Naniniwala ka ba kung magulo ang thinking mo, magulo rin ang finances mo? Sa episode natin to, I will not teach you on how to invest, but I will teach you on how I think. So tune in, don't tune out. Hi there, this is Shinkitan, your pambansang wealth coach. One thing that I've learned in life, if you have a thinking problem, you will have a money problem. Kung magulo ang utak mo, magulo rin ang kaperahan mo. Do you agree? Type agree sa comment section kung nag-agree kayo. Ang mistake ko personally dati, akala ko na kailangan lang malaki ang kita ko. Pero yun nga, I also experienced this. The more I made during that time, kung magulo ang utak ko, magulo rin ang desisyon ko. So nauubos siya. Kaya nga, hindi bigla lang lumaki ang income ko. Pero alam mo ang nangyari kung paano lumaki ang income ko? Tumigil lang yung gulo. So before we formally start, I want you to think about this. Ilang beses ka na talagang naguguluhan sa buhay mo? Kaya nga yung pera mo ay magulo rin. Type me sa comment section kung ikaw yan. Dati, ang dami kong mga options and choices. Iniisip ko talaga, lahat ng pwedeng kitain pasok. Marami talaga akong ginagawa. Pero alam mo ang reality, wala naman na-achieve. Kasi ang thinking ko magulo. Kaya kung talagang right now, if you want to self-reflect and ask yourself right now, ikaw ba kulang sa information o kulang ka lang talaga sa execution? Hindi ka maka-execute ng mabuti dahil magulo ang utak mo. So I would like to share with you first kung paano ko naayos to. Number one, inayos ko on how I think. Paano ko ginawa yan? I took something that is very complicated and make it very simple for me to understand. Yun ang parating tanong ko. Paano ko to sisimplihan? Paano ko to mauunawaan, maintindihan? If I cannot explain it to others, it means I do not understand. Kapag komplikado, mahirap sundan. Pero kung simple, di ba, mabilis maalala. Like for example, naalala nyo pa ba yung parati kong tinuturo? Yung CHIP method, yung sa money management system namin, yung create, handle, invest, and protect. So it's very simple. Kailangan mo talaga, number one, mag-create ng pera, then number two, mag-handle ng pera, then number three, mag-invest ng pera, and number four, mag-protect ng pera. So, 4 categories lang sinusundan ko. Paano ko kumita? Paano ko hawakan? Paano ko palalaguin? Paano ko protektahan? Hindi siya fancy, pero gumagana. Kaya tatanungin kita, may system ka na ba ngayon na mabilis mong sundan? Especially when it comes to your finances. And then second, realization, habits beat income. Yes. Hindi sahod ang problema. Actually, our habits. Dalawang klaseng habit lang ang pwedeng makuha. Saving habit and spending habit. Saving habit is a good habit. Spending habit without thinking is a bad habit. May kakilala kang malaki ang kita pero parating zero ang ipon. Meron din maliit ang sahod pero may ipon. Doon mo makikita yung habits ng dalawa. Kasi isa, spending habit. Yung isa, may saving habit. Kaya tanungin kita, anong habit mo ngayon? Na kahit tumaas ang sweldo mo, nasisira pa rin ang diskarte mo. Pakitype lang sa comment section. The third thing that na-reset sa mind ko, yung practicality, yung simplicity over duplicity. Yun po yung third na natutunan ko. Isa pa to, ang dami mong sapatos. Ilan pares ang paa mo? O, di ba? Siguro 2 to 3 pairs is enough. Pero kuya, may 10 na at 15. Doon na pumapasok ang linya na paulit-ulit na binabalikan, wag magpa-impress kung di kaya. Baka ka ma-depress. Status spending? Nako, fun yan sa umpisa pero mabigat yan in the end. Kaya kung kailangan, ito lang atin lang to. Malamang kung kailangan mong pakita, probably hindi mo pa kaya. Kaya nga may binabayaran ka ba ngayon o still you're paying for na talagang pinagsisihan mo dahil nagpa-impress ka lang. How do I decide on things when I spend? Number one, I ask only myself, will this make my life easier or will it make my life harder? Kung bibiling ko to, maganda siya pero hindi ko naman kailangan. Pero yun nga, pampabigat to ng buhay, hindi ko siya bibilin. Diba? Number two, alam mo, I just multiply the price by 5. Kunyari nga, may bebenta sa akin, multiply ko by 5. Kung kaya ko, based on, like for example, multiply ko ng 5. Kunyari, bibili ako ng kape. 200 times 5, 1,000. Pero based on my income, kaya ko ba yung 1,000 pesos na kape? If I can afford, why not? Kasi patak lang yan di ba? Pero kung ang sweldo ko, 20,000, bibili ako ng kape na 1,000 pesos ang halaga. Naku, hindi ko kaya, 5% sweldo ko. Pero kung kape 20 pesos times 500 sa 20,000, carry ko. Kaya nga tatanungin kita, Cathy Amorville, si June Buenacosa, at the same time, si Mama Daughter, mga Iponario Club member, paano kayo nagde-decide? So again, how
I solve money problems, uulitin ko lang, I have a system that I follow. At hiniwalay ko sa 4 ulit. Yung tinatawag kong CHIP method. First, create. Paano papasok ang pera? How I solve my problems. Kung may way ako to earn more, fine. But it's not enough. H is handle. Paano ko hinahawakan ng pera? Kahit na malaki ang kita ko, kung hindi ako marunong mahawak, ubos pa rin. Sa third is I, paano mag-invest ng pera? Paano ko lalong palalaguin, palalakihin ang kita? Bakit? The moment you stop working, you stop earning, but you don't stop spending. And last but not the least, how do you protect your hard-earned money? Paano mo poprotektahan? Kahit na magaling ka mag-create, mag-handle, mag-invest, but if you fail to protect, ubos yan. One accident can wipe you out. Kaya mga kapatid, this is how I think when it comes to finances. I take something that's complicated and make it simple for me to understand. Number 2, I build habits, yung saving habits. Number 3, I live a simple life over duplicity. Number 4, I ask it. If I need it or want it, I just multiply the price by 5. Sa akin lang yun. You can follow if you want to. Number 5, I use this model. It's called the CHIP method. Create, handle, invest, and protect. So sa lahat ng sinabi ko, alin dito ang tumama sa iyo? Pakitype na lang sa comment section mga kapatid. Ano na-realize mo? So if you want me to teach you talaga on how to implement yung CHIP method na ito, if you are interested to learn more, paano natin ma-apply ito? Just type CHIP sa comment section and I will send you a link so that you can learn more. Maraming salamat for tuning in and I hope nakatulong po ako sa inyo sa pag-change ng mindset pagdating sa pera. Tatandaan, tamang karunungan, tamang disiplina ang susi sa pagyaman. Chinky Tan, with over 6 million Facebook followers, 2.8 million YouTube subscribers, and 2.4 million TikTok fans, is now all out to share with you the most practical, simplest path to lasting wealth.